Yan, magandang tanghali mga Brad, mga kapatid, ano. Yan ang load natin. No, may kasama pa yan. Bale, pupunta ako sa yard namin dyan sa Johnstown. Dadagdagan pa nila yan. So yan ang load natin. Magaang lang ito. Pero chain ang gagamitin natin. Pero kung makikita nyo, ayan, halos konti na lang, oh. Pag dumulas yan, lintik. Pag dumulas, gigewang yan, no? Ayan, oh, tignan nyo mga kapatid, oh. Ang space niya sa gilid is sakto lang, kasing yung dalawang reels na to sakto lang sa deck ko, no? 8 feet, no? So kailangan i-chain ko ng maayos yan, ano, para hindi siya gagalaw, ano. Kung umusog man siya, nandyan lang siya, hindi siya babagsak dito sa dunnage niya, yan, sa dunnage na yan, or else malaking problema yan, ano. Malaking problema sa daan pagka gumalaw yan. So isi-secure natin ng maayos yan, ano. Walang space mga kapatid. So chainan natin ang dalawa, no. So yan, susuksok natin doon gamit yung tubo, no. Yung tubo na yan, yung gamit yan, ilalagay ko yung dulo ng chain, isusuksok ko doon dalawa. Magaang lang ito. Isang chain nga pwede na yan. Kasi itong dalawang piraso is 7,000 pounds, no. Dalawang piraso. So kahit isang chain nga, kasya na yan. Pero dalawa ilalagay natin kasi nadidelikaduhan ako dyan sa ano na yan, sa baka malaglag, ano. So parik tayo doon, no. Isusuksok natin dito. Buhay. Lalaglag to. Kailangan. Sana wag malaglag. Kasi uulitin natin pag nalaglag. Okay. Tapos na, 1-0. So naman, dito rin sa hagdanan, mag-ingat tayo kasi madulas, ano. Malaglag tayo dyan. Ay, naku po. Ayan. Okay. So ilagay na natin yung dalawa. Ayan. Medyo ito nadidelikado ako dito, plastic lang, pero pag bumigay yan, naku po. Tsaka madulas yung ano, yung ground, ano. So dalawang chain pa para doon naman sa kabila, dalawa. And then itong isa na to, isang chain lang lalagay ko dyan. Magang lang yan, hindi nyo na kailangan dyan ng dalawa. Mabigat ang mga kadena, mga kapatid. Kailangan bend your knees para hindi tamaan yung likod, mga kapatid, ano. Bend your knees lagi. Paano ba? Talagang sa butas talaga, paghiwalayin ko lang na gano'n ng konti, ng angle ng konti, tapos hihigpitan natin ng todo yan. Alright. So pero kung may kasama sana sa biyahe, no, mas madali itong mga ganito. So
ito, hindi usong pahinante rito mga brad, ano. May mga nagtatanong sa akin na baka naglolo ko lang sa Pilipinas o hindi nila talaga alam. Walang pahinante dito mga kapatid, ano. Ay, tanggal na isa. Ay na, malapit na yun dun. Ang driver dito, solo lang lagi, no. Pag nagka-trouble sa daan, solo lang. Walang kasama. Walang kakwentuhan sa daan, no? Pag hindi ka sanay na nag-iisa, mahirap maging driver dito sa Canada at US. Alright, isa na lang. Ayan, isa lang lalagay natin dyan. And then, higpitan na natin yan. So, magaang lang ito. Ewan ko kung i-arrange pa yun ng company ko, no? Ipapalit nila. Ililipat yan dito para sa kabila, para yung mabigat nandiyan sa harapan, ano. Kasi yung ilo-load sa akin sa yard namin yun yung huling idadrop sa Edmonton yun, no. Tignan natin kung ano, pero ako rin ang pagdi-decide din nila. Pero baka ipapalipat ko na lang para meron akong traction mga kapatid, ano. Kasi kapag ito yung mga unang ibababa, pag nandito yung last load ko sa dulo, ang mangyayari dyan unstable ang steering ko, no. And then wala akong traction sa aking drive pag ang nahuling load is nandito sa pinakadulo. So more likely mag-a-unchain na naman ako, ililipat nila yung load na yan sa dulo, and then ilalagay yung mabigat dun sa harapan, yung dalawang mabigat na nandoon. Let's see. So yun ang itsura. Nakita nyo to mga kapatid, ito ayan, yellow yan, no. Yan yung black ice, no. Yan, ito, ayan, tingnan nyo mabuti. Ito ngayon, pag nag-snow, matatakpan yan ngayon, ano. Akala mo fresh snow, ano, pero hindi, yellow talaga yan, ayan, no. So pag daan ang truck mo, slide ka, then nataranta ka, preno ka, wala na, jackknife na, no. Jackknife na mga kapatid. So ayan, lumalakad ako, nadudulas ako. Pusin na natin to, sakit sa tenga. Minus 15 dito pero may hangin, ano. Pero sa Winnipeg ngayon is minus 32. Feels like minus 45, no. Kasama na doon yung windshield. Talagang maninigas ka ron. Yung mga kamay mo, paa mo, tenga mo, no. Talagang sobrang lamig yun mga kapatid. Pagka ganun ang temperature, mahirap. Ito din. Ito wala. Ayusin muna natin itong kabila. Hindi ko naalis doon, no? Ay. Masarap na mahirap ang buhay ng isang truck driver. Pag all is well, ano, walang aberya, walang stress sa work, ano. So
opisina, sa dispatch, walang mga stress. All is good. Napakasarap, no? Pero ayun na, pagka ganito na winter time, no? Parang kanina, nag-pick up ako, binago nila. It's like 200 meters lang ang layo doon sa yung company sa yard ko. Dinarap ko sa yard. Pero may bayad naman yun. Pero kahit pa, di ba? Kasi mahirap mag-chain at mag-unchain, ano? Ito ngayon ang isang malaking struggle, ano. Dito na lang to. Kasi baka bitin dun eh. Kailangan dito sagad lang ayan o. So titipirin natin yung chain kasi saktuhan lang to eh, kaya kailangan isagad mo lang dito, no? Huwag ka magsayang ng ilang connection ng ito lang, sagad lang natin dito kasi mabibitin dun sa kabila eh. Yan, and then ito ganun din. Then, hihigpitan na natin to sa kabila. Alright. Okay. So, kailangan natin ng, ayun ang sinasabi ko. Diba? Bitin. Oh. Aruy. Diba? Mga kapatid. Hindi ko alam kung aabot yung aking binder, ano. Hopefully, aabot, ano. Naku po. Naku po. Diba? Bitin, mga kapatid. Di uubra. Ayokong strap ang gamitin dito eh. Bitin eh. Bitin. Bitin. Hindi aabot. Layo yo. Ay nako. Todas. Tignan natin doon sa kabila, ano. Kung magagawa natin ng paraan. Wala na, yan na yun eh. Oh shit. Wala na dito magagawa, oh. Sagad na to eh. Ito, pwedeng ganito. Oh. Ito. Yeah, ganyan. I don't know kung may pwersa. Bagay, may pwersa pa yan. So, let's see. Para-paraan lang talaga. No? Ayan. Ayan, aabot na to. Pero bago natin higpitan, i-check na muna natin. Tapos, pahabain natin to ng husto. So isagad natin ito, no, mga kapatid. Kailangan nakahaba siya. Wala
sagad na. Hopefully abot ano. Yun, abot. Thank you. Yun itong gagawin natin. Ayun. Ayan. Basta ito yung angle niya, wag lang lalampas dito. Kaya yan. Tsaka hindi naman siya mabigat eh. Just make sure lang na hindi kumalas. Okay. Okay, goods. Yan, yung angle niya hindi lalampas ng 45 degrees ano. Pwede na to. Dito na natin yan. Kakanain. So dahil steel ito no, steel okay. Tayo sa kabila. So ganun din ang gagawin natin dyan sa kabila. Diyan din sa pangalawang stock. And then babalik ako maya mga kapatid. Yun. Okay. Balik ako maya mga kapatid. Yan na mga kapatid. Okay na. Lalarga na tayo. Lalawit-lawit to. Ayos lang yan. So nakita nyo, nalagyan natin ng chain, no? So punta na tayo dun sa yard para ikarga yung iba pang ikapapakarga nila sa akin. Ima-maximize nila ako. Sigurado. Okay, tara sa paint yard dito sa Johnstown. Good evening mga kapatid, ano? Narito na tayo sa boundary ng Ontario at Manitoba. Naisipan kong buksan, i-unbox itong Christmas gift sa atin ano, ng subscriber sa channel natin. Shout out kay Sir Bale, taga US sila no, sa Virginia. Yeah, taga Virginia, USA sila. Nagpadala sila ng package sa atin ano, at matagal na nasa akin to, almost 1 week na. Kaya lang busy ako sa biyahe, maraming naging aberya. Ikukwento ko later yung nangyari. At ang masama nun, yung mga videos ko na kung saan nagkaroon ako ng trouble ano, sa truck, sa daan mismo. First na problema na nangyari sa akin dahil sobrang lamig ng winter ngayon ano. Ikukwento ko yan mga kapatid, sayang yung video. Accidentally na-erase ko no. Nagkamali ako ng in-erase imbis na internal memory niya yung kanyang SD card ang na-erase ko. Too bad. Sayang. Nakita nyo sana yung struggle ko dun sa nangyari. But hindi yun ang pag-uusapan natin ngayon. I-unbox natin yung na-receive nating package. Uli, shout out kay na taga Virginia, USA sa Woodbridge. So ito yung pinadala nilang package sa akin ano. So buksan natin mga kapatid ano, para makita natin. I think matagal nang binanggit sa akin to ni ma'am na papadala niya daw tong mga gears yata. I forgot na eh, like magagamit sa biyahe no. Thank you ma'am, thank you thank you ano. Belated
Sobrang belated Merry Christmas and Happy New Year. I think nasa military si sir or something. Hindi ko na maalala. But then, yeah, nice. So, ano pa lang, ayan o. Kita ko pa lang gear nga no, na magagamit natin. Ano. Wow. Wow, kita nyo naman. Napakaganda mga kapatid. Ano. Ito yung unang laman ng box. Sling bag. Oh, I love it. Thank you so much. And then may laman yung sling bag. Magagamit ko to. Napakaganda. Oh, yeah. United States Army. Tingnan nyo mga kapatid. Ha? Ang ganda, ang ganda, ang ganda. Susuot natin yan sa mga susunod na video natin. Ano? Yan, set aside natin dito. And then, yeah. Meron tayo ditong bag. Ano? And, yeah. Yung sling bag niya, yung pinakakamay niya nandito. Yan, gagamit natin. Yan, sling bag, no? Ganda, ganda. Pag yung mga camera, pag nag-bike na ulit tayo sa summer, magagamit natin ito, no? Thank you. And then, wow, ganda ng cup, mga kapatid, oh. Yan, no? US Army, US Army. Ayan, ganda. Thank you. Okay. At ito pa. Ang dami. Okay. Oh. T-shirt mga kapatid. Oh. US. Alright. And bottle. Ito. Wow, meron akong military style tumbler. Bottle, stainless steel. No? So, ito yung mga dinala sa atin, no? Pinadala, I mean, no? Ibaba natin dito. At sobrang thank you. God bless po sa inyo at sa inyong family. Nakakaya, nag-abala pa po kayo. Pero maraming salamat. I appreciate it. And yun nga, nangyari doon sa biyahe ko, no, itong last na to, pagkatapos ko ma-pick up sa Johnstown at sa Brockville, yung load ko na reels, merong hindi inaasahan na kapabayaan ko, no. Bale, kasalanan ko talaga, itaas natin ng konti para makita nyo ako ng maayos yan. Actually, kasalanan ko yung nangyari mga kapatid dahil, yeah, may mga pagkakataon na pag sobrang pagod ka, hindi ka na nakapag-ready, hindi ka nakapaghanda, hindi mo naisip na pwede mangyari sa'yo, no? So, dalawang ordeal na nangyari sa akin. Yung unang-una, kailan ba yon? Kahapon? Yeah, it is kahapon, no? Kahapon ng umaga. So, gabi na ngayon dito. So, halos nakalipas na ng 36 hours. Yesterday ng umaga, nung mag-start ako, iba pa yung nangyari ngayong araw, kahapon. Sa North Bay, Ontario, nakita ko na yung temperature. Nasa Johnstown pa lang ako nagpipick up ng load na. Sabi ko, dito ako mag-stop sa North Bay, malamig, sabi ko. So, i-idle ko yung truck ko na magdamag, ano. So, ganun nga nangyari pagka-stop ko dahil pagod ako. Kasi yung original load ko, pinick up ko, then pinadrop nila. No? And then pumunta ako sa Brockville, pumick up ng isang load, then bumalik ako sa yard, pumick up na naman ng isang load, tanggal ng chain. Napagod ako talaga sa totoo lang. And napuyat ako nung gabi na yon, nung bago ako pumick up ng load dahil may storm dun sa Cleartown, Watertown, something sa US, palabas ng Lansdowne border ng Canada. Merong storm, inuuga yung truck, hindi ako makatulog masyado. So ang siste, nung nag-stop na ako, no, yesterday o nung hindi kahapon, yung isang araw pa, nung gabi noon, nakatulog ako kaagad mga kapatid na hindi na kumakain. So ang nangyari, hindi ko na naisip na maglagay ng diesel conditioner.
Parang kampante ako na i-idle ko naman yung truck, so walang pwedeng mangyari. So kinabukasan, umaandar pa rin yung truck, walang problema. So usual, load check, pre-trip inspection, then lumarga na ako. After 20 minutes, pumupugak-pugak si Alex, mga kapatid, ano. At kinabahan ako. Sabi ko, bakit kaya pumupugak-pugak? Ano to, sa lamig lang? So diretso pa rin ako hanggang sa yung paakyat na, struggle na siya talaga. Hindi na siya makaakyat, wala nang hatak. May bus siya, ano, pero pababa, baba, taas yung PSI niya. So nakakita ako ng turnout area, nagpark ako. At naisip ko, marahil nagje-gel ang fuel ko. So dali-dali akong bumaba, nag-jacket ako dahil sobrang lamig, -40, feels like -52 kasama yung wind chill, ano. So sobrang lamig. Naglagay ako ng video and everything. Kinabit ko yung video ko para makuhanan ko. Nakuhanan ko naman, mga kapatid, ano. And then, pagbukas ko, tinignan ko yung water separator. Kasi plastic yun, di ba? Makikita mo, nag-gel ang fuel ko. Parang pinahidan siya ng ice cream, yung buong water separator filter niya. At kaya namatay yung makina, no? So medyo kinakabahan ako, natatakot ako dahil baka hindi na mag-start yung nasa ilang na lugar ako, no? So ang nangyari nga, meron pa akong diesel 911, ano, yung kulay pula na botelya. Sa mga dati kong video, pinakita ko yan. Kapag nagkaroon ka ng gelling ng yung fuel, ilalagay mo lang yun sa diesel mo para at least mawala. Ang problema nga lang is nag-gel na talaga, at pati yung fuel filter for sure nag-gel na. Ang gandahan nito, kung maalala nyo yung last video ko, pinalitan ko yung water separator filter ko, no? Ang ginawa ko, dinrain ko, tinanggal ko yung bago, ibinalik ko yung luma. Buti na lang, hindi ko yung tinapon. So binalik ko yung luma, nilagyan ko ng konting 911, and then yung the rest sa tangke, and then tinry ko uling mag-i-start ang makina. At nag-start naman siya kahit papano, no? Kaya lang, pupugak-pugak siya. Kasi for sure, yung fuel filter niya, nag-gel na rin, ano? Kasi yung fuel filter tsaka yung water separator filter, parehas nag-gel yan sigurado dahil dyan dumadaan yung fuel. So tinuloy ko yung biyahe. From time to time, pag aakyat ako sa uphill, namamatay ang makina. Maraming sumusunod sa akin na truck. Alam ko naiinis sila, pero wala akong magagawa, nakahazard ako. Mamamatay ang truck, itatry ko uling i-start. Mag-i-start siya, a few try, pangatlong try, mag-i-start ulit, then travel ako ulit, gapang, hanggang sa nakarating ako sa New Liskeard. And then doon ako nakabili ng maraming 911, ano, yung red bottle, pati yung white bumili din ako. Sinalinan ko, nag-fuel ako ng Canadian fuel dahil half tank na yon. And then pina-idle ko ng at least 15 minutes, then umandar na ako, medyo tumataas na, ibig sabihin nagpo-flow na yung fuel ko, no? Hanggang sa naging okay na yung takbo niya, no? Naging okay na siya, nakarating yung kakapos casing, nag-normalize na. Although hindi pa rin yung talagang lakas niya, for sure meron pa rin siyang nag-gel pa rin yung iba, no? Hanggang sa nag-stop ako ng long lock. So yun ang una, nag-gel ang fuel ko, mga kapatid. Kaninang umaga naman, kaninang umaga gumising ako, nag-idle pa rin ako dahil -34, feels like -45. So nag-idle pa rin ako ng truck ko na magdamag, no? Hindi namatay. So akala ko okay na lahat, okay na. Umaga nag-start ako. Pag-andar ko, walang power. So naisip ko, ano kaya ang problema? Nag-gel na naman. Meron na akong nilagay na yung white bottle. At meron pa rin yung 911 sigurado. Sabi ko, paano mag-gel to? So binuksan ko yung hood, walang problema. Walang problema yung yung water separator, normal na normal. Dahil binalik ko na yung bagong filter kasi natunaw na yung niya. Ibinalik ko, tinanggal ko yung luma.
So, anong problema? Sabi ko, bakit ganon? Then, balik ako sa truck, tinignan ko ngayon, sinelect ko sa dashboard, yung boost, walang boost. So, sabi ko, ano nangyari? Nasira ba ang turbo ko? Dahil walang turbo boost. Yun ang reason kung bakit walang hatak. Pagpataas, bumabagal siya hanggang 20 kilometers per hour. So, wala akong magawa. Pinatay ko yung makina, binuhay ko, ganun pa rin. Pero tumatakbo ko at least 70 to 75. So, nagdrive, naghanap ako ng safe na lugar kung saan makakapag-park ako na may ibang truck para just in case na hindi na mag-i-start yung truck ko, meron akong pwedeng katukin para hindi ako ginawin, Kasi for sure, baka hindi kakayanin ng truck ko na matagal na patay, So, naghanap ako ng turnout area na malaki. Nakakita ko ng rest area, yung both side. Nagpark ako doon, pinatay ko yung makina, chinek ko lahat. Filter, yung air filter, dahil baka nag-yellow rin yun, walang hangin na pumapasok. Kaya hindi nag-i-engage ang turbo. Tinignan ko mga linya, wala namang singaw, wala akong naririnig na singaw. As in, wala. Hanggang sa naisip ko, ano kaya kung patayin ko yung main switch. So yun ang ginawa ko, pinatay ko, 10 minutes, nag-jacket ako, nasa truck lang ako. Ni-start ko naman yung heater ko, pero ayoko maubusan ako ng battery. So hinintay ko 10 minutes. At awa ng nasa taas. Pag-start ko, inapakan ko yung silinyador, pumapalo na yung boost niya ng 1, 2 to 3 PSI. Nakahinga ako ng maluwag. So, nung umandar na ako, naging okay na, normal hanggang ngayon. Nandito na ako sa Kenora, Malapit na tayo sa Winnipeg, around 250 kilometers. Doon sa 2 araw na nakalipas, yung stress na inabot ko, ganito, pag owner-operator ka, kinakabahan ka kung anong tumatakbo sa isip mo, ano nang nangyari sa truck ko, matutowing ba ako, ano ba to, matetenga ba to sa shop, hindi ako makakabiyahe, paano na, sabi kong ganon, di ba? Maraming naglalaro sa isipan mo at yun ang isa sa mga stress ng isang owner operator, So kung ano-anong bagay ang pumapasok sa aking isipan, pero naman nalampasan natin, charge to experience. So, habang tumatagal tayo na isang owner-operator, marami tayong natutunan. Shout out nga pala kay Ryan, kay Manlalakbay Biyahero, dahil marami siyang i-share sa akin na insights, marami siyang itinuturo sa akin kung anong mga dapat gawin. Thank you sa iyo, Brad. Ingat palagi sa biyahe at sa iyong bakasyon. Salamat uli. And also sa friend ko rin si Martin, isang Chinese ito. May alam din siya sa dahil ang kinuha niyang course is mechanic, pero owner operator siya. Shout out to you, Martin. You take care, bro. Yun, na-share ko lang sa inyo, At thank you uli sa regalo, Bale, na-message ko si Sir tsaka si Mama, na taga Virginia. Wag ko na lang daw banggitin yung kanilang pangalan, Okay, since na-record ko na, lalagyan ko na lang ng ibablock ko na lang yung part na kung saan mababanggit yung name nila. Siyempre, ayaw nilang ipabanggit na yung pangalan nila. Well, thank you ulit, Sir, Ma'am. At yun ang mga nangyari sa biyahe. Bukas darating na ako sa yard, and then I don't know kung saan nila ako ulit ipapadala, Pero tuloy-tuloy lang ang ating biyahe. Salamat sa lahat ng subscribers, sa ating viewers. Huwag po kayo magsasawa. At huwag tayong makakalimot sa taas. At lagi nating tatandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Magandang gabi po.